Isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. Muli atin yung hayaan na atin yung pabulaanan, yung sinabi na itong mga kilala na mga tagapagturo na nakikita natin na nangangaral ngayon sa ating kapanahonan ngayon. Isa na dito yung sikat na pastor na ginamit ng ating Panginoon sa iba't ibang pagkakataon na nagpahayag ng isang katuruan na napakahalaga ho na atin hong sinisiyasat ng mabuti, inuunawa natin mabuti yung kanyang ginawang desisyon na ito, na ito ay kanyang ipangaral, ituro sa social media, na ang dami ng mga pastor na nag-react dito sa kanyang exposure na ito. Kaya tingnan ho natin yung katotohanan, dahil yung kanya sinabing ito ay pinatutunayan niya na itong mga man of God na ito na kinilala sa Biblia, na tinawag ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung Panginoon na siyang lumikha ng langit at lupa, nagbigay ng ating buhay, na tinawag na Yahweh. Kaya mahalaga na ito ay atin hong sinisiyasat natin mabuti, bago natin ito tanggapin, at ito ay ating sundin, kasi napakalaki hong kasinungalingan na ito ay atin hong paniniwala, kasi siya po ay sinundan ng maraming mga mananampalataya sa iba't ibang local churches. Kaya yung ating panawagan sa atin ng mga bishop sa ating kapanahonan ngayon, mahalaga na ito ho ay atin nung pinag-uusapan at ginagawan ho natin aksyon. Maaring ito ay inalaw ng ating Panginoon para ho subukin yung ating pananampalataya, na tunay nga ba na ito ay nakasalig doon sa pundasyong bato, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya atin hong aralin yung kanyang mga itinuro. Ang Panginoon ay nagbigay ng paalala sa pamamagitan ni Santiago doon sa James chapter 3, James chapter 3 verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang sabi dito, babasahin ko sa King James English translation, "My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation.
Ang sabi ho daw sa BBE translation, do not all be teachers. Teachers ho ang ginamit dito. My brothers, because we teachers will be judged more hardly than others. Doon no, sa Tagalog translation, ito sabi, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Hindi ho ganun kadali ang responsibilidad ng mga ginagamit ngayon sa ating kapanahonan ngayon na tagapagturo. Lalo na kung tayo sinundan na napakaraming tao. Ang usapin ngayon ay ito ay usapin na nangangailangan na ang malinaw na pagtutuwid doon sa heretic posisyon na itinuro ng isang kilalang lingkod ng ating Panginoon, hindi lamang sa ating bansa, maging sa iba't ibang mga bansa. Kasi sinundan yung kanyang pagtuturo. Kaya ito po ay paalala sa atin. Ang sabi daw sa verse 2, sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal, ang gayon, may kaya rin namang makapigil sa buong katawan. Sabi na sa BBE, for we all go wrong in a number of things. If a man never makes a slip in his talk, then he is a complete man and able to keep all his body in control. Eh, napakalaga po, isang lingkod ng Diyos. We are guided by the Holy Spirit. Siya yung ating guro na nagtuturo sa ating ngayon. Without Him, inaral natin ito sa pamamagitan ng ating sariling talino, sarili nating kakayanan, magkakaroon ho tayo ng problema. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ho, tayo po, kahit tayo po ay kilala na sabihin natin na pinakamatalinong tao sa mundo ito, o pinakadalubhasang tao sa mundo ito, without the Holy Spirit, yung atin hong kakayanan ay may limitasyon lang. Kaya itinuro ito ni Apostol Santiago, ni James, para tayo po ay palalahanan sa atin hong pagtuturo. Pag binasa natin yung whole context, ay magkakaroon tayo ng malaking pananagutan. Basahin natin ito doon sa Tagalog version. Doon sa Mabuting Balita, Biblia. Gamitin natin yung iba't ibang salin. Ano? Ang sabi po dito, sa aklat ng Santiago, Kabanatang 3, umpisa natin sa talatang 1. Kaya mag-ingat po tayo sa lumalabas sa ating dila. May sinabi na rin po ang ating Panginoon, out of the abundance of our heart, the mouth speaketh. Kaya dito, makikilala natin talaga
yung tinatawag nating false prophet, false teacher sa ating kapanahonan ngayon. Kaya dapat ito binabantayan natin. Kapag kakaiba yung ating mga naririnig bilang mga tupa o mga mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon. At ito'y hindi pamilyar doon sa salita ng katotohanan. Yung mga tupa, patakbong lumalayo. Bakit to? Kasi panganib yun eh. Kapag sound doctrine po yung ating itinuturo, ay nagbibigay ito ng physical at spiritual na kalusugan sa atin hong una sa atin nung pangangatawan, even doon sa ating spiritual. Kapag maling doktrina, nagbibigay ito ng nagre-resulta po ito ng spiritual cancerous. Kung mali naman yung ating kinakain, makaka-epekto ito sa ating pisikal na katawan. Kaya itong paalalang ito ay atin unawaan. Sabi daw sa Santiago chapter 3 verse 1, mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo, dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Wala ako kasing perfecto eh. Pero ang napakalaga, ako as under shepherd ng ating Panginoon, may mga pagkakataon na minsan nababanggit ko yung ibang mga author sa Biblia, pero yung pinag-uusapan, sinulat ito nung author na iba. Kaya as under shepherd ng ating Panginoon, abay napakalaga, marunong tayong umamin eh. Kaya ako nagko-comment personally at sasabihin ko doon, correction. Hindi naman masamang umamin eh. Tumanggap kung tayo po ay nagkamali. Hindi po ito kamalan sa atin. Kasi alam naman ng Panginoon, hindi naman tayo mga perfecto eh. Marunong tayong umamin at tumanggap. Iko-confess natin. Sa ating pagtuturo, nakita natin na dahil hindi tayo nakapag-aral ng mabuti, hindi natin inunawang mabuti, ay wala akong kabawasa sa ating pagkatao, lalo na kung tayo ay mga man of God sa ating kapanahonan ngayon. Ang isang magulang, kapag alam niya na siya ay nakapagsalita ng hindi tama sa kanyang mga anak, marunong umamin, marunong tumanggap, marunong humingi na sorry. Hindi po ito kabala sa magulang. Mas pinapaunawa lang natin sa ating mga anak, tayong mga tao, hindi tayo mga perfecto. Ipinapaunawa natin sa ating mga anak na kapag tayo ay nagkamali, abay huwag tayong mahiya na tayo umamin at tumanggap doon sa ating mga kamalian. Kaya nga kailangan natin ng Diyos eh. Kailangan natin yung paggabay sa atin ng banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa atin ngayon, nagre-remind sa atin ngayon, sa mga aral ng ating Panginoon, naghihimok sa atin ngayon na patuloy natin bigyan ng parangal ang ating Ama na nasa langit,
Kaya kapag hindi tayo nag-ingat sa atin ng mga pananalita, ito yung sinabi niya tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag niligyan ng pakagat ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Sa salitang Tagalog sa amin dito, yung Pangilong. Alala ko nung kami nagkaroon ng baka, piniligyan namin ng Pangilong Dati, kapag yun ay nag-alsa, tumakbo, hindi namin kayang pigilan Ito yung sabi dito ni James. At napapabaling saan man natin naisin. Tingnan ninyo ang barko. Isinalarawan niya yung barko. Kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin ay naibabaling saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Itong dila natin. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano naglalagablab ang isang maliit na kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasama ang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Kaya aralin natin ito kasi meron tayong pananagutan sa Diyos. Lalo na kung maraming mga tao yung sumusunod sa atin. Sa isang pagkakamali natin, pwede itong makaapekto sa maraming mga tao. Kaya inisip ko, ito ba pinag-aralang mabuti? Ito ba ay pinadaan doon sa hermeneutical way? Ibig sabihin, pinapaunawa natin kapag tayo po ay mayroong ituturo, lalo na sa ating panahon ngayon, o ginamit natin yung pangangaral, ang ibig sabihin kapag pagtuturo ang ating ginamit, pedagogy, tiyakin natin na sound doctrine. Kasi ang Biblia, ito po ay buhay na salita ng Diyos. Ang way ng atin pagtuturo, lalo na sa panahon natin ngayon, mahalaga na ito po ay sound doctrine. Mula sa loob, ilalabas natin, hindi po tayo ang magbibigay ng pagpapaliwanag kasi ang tawag doon ay ICGCs. Pero kapag ito'y ating inimbestigahan, ito ay isinulat ni James, isa sa mga alagad ng ating Panginoon, sinong sinulatan, mga tagapagturo. Ito po ay isa sa tinatawag nating bahagi doon sa fivefold ministry na napakahalagang posisyon. Makikita natin yan doon sa sa Efeso chapter 4, kabanatang 11, ito ang pagkakasabi dito Pinag-uusapan dito yung gifts of the Holy Spirit. Ang sabi dito,
at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba namay mga propeta, ang iba'y ebangelista, at ang iba'y pastor at guro. Listen, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Kaya mahalaga po itong posisyon na ito. Ito ay kaloob ng Espiritu Santo. Ang sabi dito, to edify church. As a under shepherd ng ating Panginoon, dapat ang model nating sinusundan, katulad ng sinabi ni Apostle Pablo, follow me as I follow the example of Christ. Mahalaga ang ating Panginoong Kristo. Kasi meron tayong accountability. Kung ikaw ay, yung title mo ngayon, na nakikita na nagpapangisi sa atin ay isang apostol, o isang propeta, yung isang leader ngayon ng isang hidwang pananampalataya, ay dahil nga ito ay pilosopo, sinundan ng mga taong sumunod sa kanya, wala daw apostola sa Biblia. Wala daw mga babae na pastora. Mahalaga, inuunawa ho natin yung turo ni Apostol Pablo. Mahalaga, binabalansin ho natin yung pagdampot ng ating mga itinuturo. Napakahalaga po na ito ay ating iniimbestagahan. Kasi meron tayong accountable. Kapag tayo ay nakapagturo na yung ating itinuturo ay salungat sa katotohanan. Paalala po ito. Meron na tayong mga propetang babae. Itinuro yan sa Old Testament, even sa New Testament. Pag binasa yung Lucas chapter 2, na ando si Ana, propeta Ana. Pag binasa natin yung Acts, na andyan si Felipe, isa sa mga kamanggagawa ng ating Panginoon, tagapangasiwa, na nagkaanak ng 4 na babae na propeta. Ang ibig sabihin ng propeta, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya susuriin natin mabuti yung teaching ho ni isa sa mga ginagamit ngayon sa pagtuturo na si Ed Lapis. Napakahalaga ho na sinusuri natin ito mabuti kasi panganib ho ito eh. Ako personally, meron akong kamag-anak na sumusunod sa kanya eh. Sa kanyang mga turo. Talagang ang dami hong nakinabang doon sa kaloob na Diyos sa kanya ng pagtuturo. Ang dami na edify, ang dami na palakas. Pero itong kanyang tulong ito, ay patunayan mo natin. Kasi ang dinidisgrace niya dito, kung hindi niya nauunawa ang mabuti, kasi dumampot siya ng mga talata sa Biblia na hindi binasa yung whole context. Kasi ito ay sulat sa atin. Ito ay sulat sa mga mananampalataya. Kapag inaral natin yung whole context doon sa James chapter 3,
Sulat ito sa mga mananampalataya bilang paalala. Aralin nun natin mabuti kasi ang laki ng apekto. Kaya tama, ang laki ng pananagutan ng mga tagapagturo kasi hindi lahat tinawag na magturo. Ang kinakausap po dito mga mananampalataya, yung binigyan ng kaloob na banal na espiritu na tayo makapagturo. Kailangan ito ng church. Kailangan ito ng iglesia. Kaya sabi dito, sabi doon sa verse 5, ganyan din ang dila ng tao. Ito daw ating dila. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napapalaki ng nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Alam nyo, kaya doon sa mga marites, yung mga chismosa, pag ikay nagbalita at yung iyong ibinalita ay kasiraan puri ng isang tao, iba yung nangyayari. Ito yung paboritong eksena ng Diablo. When ng Diablo, imagine, pag sinabi mo ito sa isa, alam niyo naman sa panahon natin ngayon, ibabalita doon sa isa, lalo na sa atin, pinag-iingat tayo, ikukwento doon sa iba naman, misa may dagdag na yung ikinuwento. Kaya nga, iniano dito ni Santiago, katulad ng maliit na dila, sabi dito, ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan. Ngunit, napakalaki ng nagagawang kayabangan. Isipin na lang ninyo kung paano napapalagablab ang isang maliit na apoy, ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy. Yun ang sinabi ni Santiago eh. Isang daigdig ng kasama ang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Di po ba? Meron ba din mga akusasyon? Kaya make sure na kapag yung mga tao na naghahatid sa atin ng balita, siguraduhin na totoo yung kanya sinasabi. Mahalaga na inuunawa natin mabuti. Kaya sa hukuman, kailangan may mga testigo. Hindi uubra na tayo magparatang sa isang tao na wala naman tayong matibay na ebidensya kasi ang mga hurado, ang mga judge, yun ang kanilang nagiging basihan. Inaaral itong mabuti. Kasi sinabi mismo ng ating Panginoon, out of the abundance of our heart, the mouth speaketh. Kaya make sure totoo. Kasi kung tayo nagbalita o tayo nagturo na ito ay hindi sound doctrine, talagang kukwestiyonin ito si Ginoong Ed Lapis. Tinawag na pastor
tinawag din siyang guro, ito yung kanyang gifts. Kukwestiyonin tayo. Lalo na hindi sanay yung mga tagapangunan, yung mga nakikinig sa atin doon sa itinurong ito. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Di po ba ang dami yung mga nakaranas ng bullying? Ang dami nakaranas ng masasakit na pananalita dahil daw sa mga walang ingat. Kaya kapag inaaral natin yung konteksto dito, pinag-iingat yung mga tagapagturo. Ang kinakausap dito ni James ay mga mananampalataya. Kasi napakahalaga yung nakaatas sa atin. Kaya napakahalaga sa atin na tayo po ay namumuhay sa patnubay ng Espiritu Santo at hindi na doon sa nasahan naman. Ito yung ating human nature. Kaya panganib, pwedeng ikapahamak ito ng maraming tao. Paano kung maniwala sa iyo ngayon? Na dati naman hindi ito yung iyong itinuturo. Dati naman, kinikilala mo si Yahweh. Ipinireceive mo nga yung Kristiyanong yung kultura dito sa ating bansa. Sinundan ka ng maraming mga tao. Ako noon ay talagang dahil nga yung inyong itinuturo ay sound doctrine at totoong pinatutunayan ito ng salita ng ating Panginoon, nakabili pa nga ako ng inyong aklat na ginawa siksik, liglig at umaapaw ka pa. Nagturo ka kung gaano kahalaga yung pagbibigay ng kaloob at pagbibigay ng ikapo dahil ito'y sound doctrine. Inakap ka ng maraming tao. Minsan ikaw ay na-invite sa mga seminar. Anong nangyari ito sa iyo? Naalala ko sinabi doon sa Galatia. Galatia chapter 3. Ito yung sinabi dito Ito ay sulat. Atin nung padadaanin sa hermeneutical way. Ito isinulat ni Apostle Pablo, ang kanyang sinulatan, mga mananampalataya sa Galatia. Isa po ito doon sa pioneering church, doon sa missionary journey ni Apostle Pablo. Si Apostle Pablo ang sumulat dito. Meron siya nakitang problema sa mga mananampalataya sa Galatia. The same din. Kaya meron doon dapat nagkukurik Ang sabi dito sa Galatia chapter 3 verse 1, mga hangal kayong mga taga-Galatia, sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinapahayag na sa inyo kung paano namatay si Jesucristo sa krus. Verse 2, sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nais pa ninyong matapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Pag binasa natin ito sa King James, ito po yung pagkakasabi. Ito po yung pagkakasabi dito. O foolish Galatians, who had bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you. O
Mga mangmang na taga-Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag? Verse 2, this only would I learn of you, receive ye the Spirit, capital letter S, by the words of the law or by the hearing of faith? Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Are you so foolish? Sa English translation, having begun in the Spirit, capital letter S, referring the third person, the God the Holy Spirit. Are ye now made perfect by the flesh? Napakamangmang na baga kayo. Kayong nagsimula sa Espiritu, ngayoy nagpapakasakdal kayo sa laman. Nagsimula sa Espiritu. Ito po yung totoong pangyayari ngayon. Human nature ang umiral eh. Nakapagtataka na hindi naman nito sinasabi noon. At siya pa nga ang tumatawag sa tunay na Diyos na siya si Yahweh. Kaya siya sinundan ng maraming mananampalataya. Hindi lang yung kanyang mga kaanib sa day by day. Dating Baptist to eh. Tinawag ito ng mga lingkod ng Diyos ng mga Baptikos. Nag-expose ito ng maraming mga kabulukan doon sa dati niyang iglesia na kanyang pinanggalingan. Kaya be wise. Ito po yung nangyayari sa ating kapanahonan ngayon. Kaya tayo nalulungkot kasi kapatid natin din sa Panginoon eh. Ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Hindi naman tayo nalulugod eh. Hindi tayo katulad ng iba na parang tuwan-tuwa pa na kapag nakikita natin yung ating mga kapatid sa Panginoon ay nahuhulog sa pagkakasala. Kundi tayo gumagawa ng paraan, umaaksyon tayo tulad nito, baka sakali ay mapaalalahanan kasi napakapanganib ng kanyang ginawa. Ito ay masasabi nating isang pamumusong sa Diyos. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Nasasabihin niya na si Yahweh ay Diyos ng kadiliman. Parang ipinamumulat niya sa mga tao, lalo na yung kanyang mga tagasunod doon sa kanyang programa, na si Yahweh, siya ang Diablo. Na kumuha lamang tayo nung ating itinurong ito doon sa isang talata ng Biblia na hindi natin binasa, na itong ipinakilalang ito ni Propeta Amos
ay siya yung nagpakilala sa mga Israelita kay Yahweh. Kaya dyan tinawag sa iba, Lord. Doon sa translation ng web, Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Namumuhay siya doon sa mga taong hindi nagbibigay katarungan sa kanyang mga kababayan. Namumuhay siya doon sa mga taong walang katapatan. Itong Yahweh ito. Basahin natin yung whole context, mga minamahal ko. Suriin niyo mabuti. Sinong author? Isa sa kanyang binanggit, si Amos, a minor prophet, binigyan ng kapahayagan ng Diyos para ipaabot sa kanyang mga kababayan yung mensaheng iyon. Hindi ko natin binasa yung whole context eh. Ibig sabihin, kung ipinapalagay natin na si Yahweh ay Diyos ng kadiliman, matutuwa sana siya doon sa ginagawang kasamaan ng mga Israelita. Nakakapangilabot kasi yung isang pastor naman, si Yahweh daw magnanakaw. Si Yahweh daw mamamatay tao. Hindi ba tayo kinalabutan? Nakakatakot. Ako panalangin ko personally, sana kahabagan pa kayo ng Panginoon. Sana patawarin pa kayo ng Diyos. Mabigat na huti pag ikaw ay may pride. Ang hirap tumanggap, ang hirap i-correct. Ang isang taong may pride. Yan yung katangian ng Diablo. Kasi kung katangian ng Panginoon meron tayo, siya ay mapagpakumbabang Diyos. Nakakalungkot. Bakit Hindi ko kami natutuwa eh. Sakit ito ng buong kalingkingan eh. Yung sakit ng isang katawan, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan, nararamdaman, kaya nga po body tayo eh. Affected tayo. Tuwan-tuwa dyan yung mga nasa kadiliman eh. Yung mga hidwang pananampalataya, yung mga kulto, kaya meron na tayong padanagutan. Sa maniwala kayo. Mas mabuti pang bitinan tayo ng gilinging bato at itapon doon sa dagat kaysa tayo magiging katitusuran ng maraming mga tao ngayon. Hindi ho lahat tagapagturo. Kaya as a under shepherd ng ating Panginoon, ingat ho tayo, hindi conforme matalino, hindi conforme na mataas ang ating pinag-aralan, ay itutulak na natin doon sa paglilingkuran at bibigyan pa natin ng posisyon. Kaya ito yung sinabi doon, i-define ni Santiago yung karunungan at katalinuhan mula sa Diyos at karunungan at katalinuhan mula sa Diablo. Makalaman, bunga ng inggit,
makasariling hangarin at ito'y nagdudulot ng kaguluhan. Tingnan nun natin doon sa sinabi doon sa Santiago chapter 3 verse 13. Ganyan po yung pagbasa. Para maituro natin yung whole truth doon sa sulat ng mga alagad ng ating Panginoon, bahagi si Santiago. Kasi po yung sumulat na aklat ng Santiago. Nasabi dito ni Santiago, after na ipalaunawa niya na mag-ingat sa pagtuturo, katulad nito ay yung dila, katulad nito yung maliit na apoy na nakasusunog ng buong kagubatan. Ang sabi dito, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ito sinabi yun ni Santiago. Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Sa King James naman, ito pagkakasabi. Kaya mahalaga, binabasa ko natin ito sa iba't ibang salin. Ang sabi dito sa King James, ang sabi dito, who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his words with meekness of wisdom. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Meron ng evidence. Suriin natin, ang Panginoon hindi yung nagkulang sa atin. Malalaman natin ang bulaang propeta sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ikinumpara niya yung mabuting puno at masamang puno. Kung talagang tunay na Diyos yung ating tinatawagan at pinaglilingkuran, magbubunga ho dito yung mabuting bunga. God is good, God is righteous, God is faithful, God is truth, God is holy. Kaya ito po ay magre-reflect. Kaya sabi dito, sa Tagalog, ito yung sabi naman sa Mabuting Balita, Biblia. Aralin nun natin sa iba't ibang salin. Ang sabi dito, sa aklat ng Santiago, chapter 3, verse 13, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Doon sa King James, sino sa inyo ang marunong at matalino? Ang binanggit doon eh. Ngunit kung naghahari sa inyong puso ay inggit, listen, at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyo ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasalibutan, makalaman at mula sa dyablo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit, ito daw yung karunungan mula sa dyablo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Itong mga pagkakataong ito, hindi ko alam kung ikay nagpaparami lamang ng ng views. Sana hindi ganyan ang motibo ng puso mo kasi ito ay viral ito eh. Imagine, isasaalang-alang natin ito. Magsariling hangarin. Inisip ba natin
na malaking epekto ito sa body of Christ. Hindi lamang daw sa lokal na iglesia na inyong pinangungunahan. Sa buong body of Christ. Kaya ako nananawagan sa ating mga bishop, kasi karamihan sa ating mga members, sinusundan siya. Kinakailangan dito po yung pagtutuwid. Anong pinanggalingan ni Ed Lapis kung bakit ito ay kanya sinabi? Baka nakasalamuhan na rin dito yung yung mga naniniwala sa Marcionism Inuutay-utay lang niya ngayon yung pagtuturo. Ito po yung may tunay na karunungan. Kung ikaw ay guro, tinawag sa ating kapanahonan ngayon, magre-reflect ito sa atin. Kung talagang tayo may karunungan at katalinuhan, ito dapat ang makita sa atin. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis ang pamumuhay. Kaya dyan, susuriin nun natin maibigay sa kapayapaan. Tayo po ginagamit na mouthpiece ng ating Panginoon kung talaga tayo mga under-shepherd ng ating Panginoon. Mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Alam niyo ang wisdom? Dahil ikaw ay kinikilala dito sa bansang Pilipinas bilang isa sa man of God na ginagamit sa larangan ng pagtuturo, yan ang kaloob ng Banal na Espiritu. Bago natin ito ibinaba, kasi kung talagang tayo ay alam natin na ito ay magbubunga ng paguluhan sa kaisipan ng maraming mga mananampalataya, itong sinabi mo, itinuro mo, iba'y sasanggunin ko yung mga kasama natin, mga bishop mga pastor, dito po sa bansang Pilipinas. Kaya minsan, napag-iisipan tayo, na yung motibo ng puso natin, nandun yung inggit, na andun yung makasariling hangarin, na nagbubunga ng kaguluhan, at nagbubunga ng kasamaan. Be wise. Yan ang sinabi ng Biblia. Kung talaga meron tayong karunungan, galing sa ating Panginoon, ito yung bunga Malinaw ang sinabi ni Santiago Ngunit, ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Ito po yung una. Maibigay sa kapayapaan. Hindi ho tayo promoter ng kaguluhan. Baka may pakilala lang natin na tayo kakaiba, tayo ay mas marunong kaysa sa ibang mga pastor at ibang mga guro sa ating kapanahonan ngayon na makasarili yung ating hangarin. Mag-isip-isip po tayo, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunari. Namumunga ng katwiran, ang binhi ng kapayapaang itinanim ng taong maibigay sa kapayapaan. Kaya sinabi ng ating Panginoon, Mateo chapter 7 verse 24, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, si Jesus ang nagsasalita, ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay
sa pundasyong bato. Umulan na malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na yon, ito ay hindi nawasak. Bakit to? Ang pinagtayuan, pundasyong bato. Sino po yung pundasyong bato? Gawa chapter 4 verse 10, ito itinakbo ng mga tagapagtayo ng bahay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na sinabi mismo ni Apostol Pedro, kay Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ay binigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao. Ang bawat nakikinig, sabi ni Jesus, verse 26, at hindi nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matutunan sa isang taong hangal, pulis. Sayang ang talino. Bumuhos ang ulan, bumaha, binayo ng malakas na hangin ng bahay na yun. Ito'y nagiba. Bakit to? Ang pinagtayuan ay pundasyong buhangin. Lahat ng bagay na pinagsaligan ng buhay ng tao, maliban sa ating Panginoong Kristo, pundasyong buhangin. Ang sabi ng Panginoon, pulis. Magbinasa niyo sa dictionary yan, tinignan mo sa Tagalog. Masasaktan mo, masakit eh. Hunghang, hangal, T-A-N-G-A. Imagine. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, yung mga marurunong, mga dalubhasa sa mundong ito, sa paningin ng Diyos, hangal. Bakit to? Kasi, yung karunungan na meron sila, hindi galing sa Panginoon. Ang tingin nila sa mabuting balita ay isang malaking kahangalan. Yung ating ginagawang pag-share, yan ang dating sa kanila. Kaya ipinahiya siya ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Yung mga uneducate, yung mga hampas lupa sa tingin at paningin ng tao, sila yung ginamit mightily ng ating Panginoon. Iilan lang sa kanila yung mga professional. Katulad ni Matthew, katulad ni Lucas, iilan lang sa kanila. Pero sila ginamit ng Panginoon. Binigyan ng karunungan at pagkauna kasi sila nga po ay sumusunod sa Diyos. I-expose natin. Pag-usapan nun natin yung ipinangaral, itinuro ng mga propeta sa Old Testament. Kasi pinapalagay nitong mga sinasabi pa man din ito yung mga pastor. Mayroon itong malaking kongregasyon din. May mga outreach ito. Yung Diyos ng Old Testament ay Diyos ng kadiliman. Imagine, tinawag siyang magnanakaw. Tinawag siyang mamamatay tao. Tinawag siyang mapangwasak. At ikinukumpara yung Yahweh, yung tunay na Diyos, Elohim, El Elyon, El Eloh, Israel, at tinawag na El Shaddai, ay Diyos. Yung tinawag na Elohim, kaya tinawag na Lord, kaya tinawag na Jehovah, kaya tinawag na Yahweh, ay Diyos ng kadiliman. Dahil hindi inunawa yung whole context, hindi inexegete, hindi inimbestigahan. Imagine, even kumuha ka kay Amos, isang propeta ng Diyos. Siya ang nagturo na yung ating Panginoong Yahweh ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ay sinasabi mo yung Yahweh, araw ni Yahweh, ikinumpara mo na siya
ay Diyos ng kadiliman. Para ipinakilala mo si Yahweh, yan ang gusto ni Satanas eh. Aaralin nun natin kung paano nahulog sa kasalanan. Yung apology, ang daming nasisira, ibang mga lingkod ng Diyos sa ating kapanahon na ngayon. Apology. Yung lagi sinasabi ng ating Panginoon, I am the. Pinatunayan ng ating Panginoon, bago pa si Abraham, ako nga. Sinabi yan ni Moises. Si Moises po, aaralin nun natin para maintindihan natin. Sumulat ng The Book of Pentateuch, si Moises yung ginamit ng ating Panginoon. Kasama yung Genesis, kasama dyan yung Exodus, kasama dyan yung Leviticus, kasama dyan yung Numbers, kasama dyan yung The Book of Deuteronomy. Si Moises po ang sumulat niyan. Ginamit ng ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, magpasinin niyo po mabuti. Doon sa 2 Peter, chapter 1, verse 20, ito po yung pagkakasabi dito eh. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan po yung pinag-aaralan natin, the deity of God, the Holy Spirit. Mahalaga po yung banal na Espiritu. Pinaunawa ko iyan ni Apostol Pablo. Kasi Apostol Pablo nangaral hindi sa pamagitan ng kanyang sariling katalinuhan, sariling karunungan. Nangaral po siya, ang kanya ipinapangaral, walang iba kundi si Jesus Christ. Ayon kay Apostol Pablo, si Jesucristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay nakikinig at isinasagawa natin yung salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus, matalino. Kaya kapag tayo po ay nakikinig at hindi natin isinasagawa ang salita ng Diyos, ang tawag ng ating Panginoon, mangmang. Lahat ng bagay na pinagsaligan ng tao, huwag mong magagalit. Kayamanan, kapangyarihan, at sabihin natin tayo, dalubhasang tao sa ating kapanahon, kapos pa rin tayo. Ito ay pundasyong buhangin, buhaghag, pansamantala lang. Ito ay natitinag. In-expose niya eh. Kaya, be careful. Sa ating mga under shepherd ng ating Panginoon, be vigilance. Yung katuparan na sinabi ng ating Panginoon, yung inihula ng mga propeta ng Diyos, yung mga author sa Biblia, yung kanilang prediksyon, tayo'y naniniwala ng Biblia at ito. Pinatunayan ito, hindi lamang sa Old Testament, yung mga prophecy ng mga ginamit na propeta ng Diyos na totoo yung kapahayagan na binigay sa kanila ng Panginoon na nangyayari ngayon sa ating kapanahonan ngayon. Nag-i-increase yung knowledge eh. Kaya hindi maiwasan po yung yabang. Expose natin. Expose natin kung paano tinawag ng ating Panginoon Yahweh si Abraham. Tingnan mo natin yung karakter. Tingnan mo natin. Kasi may persona po eh. Anong oras na? May persona ko kasi. Pinapalabas ninyo yung mga propeta ng Diyos na ginamit sa Old Testament ay mga sinungaling. Yung tunay na Diyos, tinawag na Elohim, tinawag na El Elyon. Alam niyo kung bakit hindi ito maunawaan? Yung sinasabi na yung doktrina ho natin, yung sound doctrine natin, yung minor doctrine, yung major doctrine natin,
Yung Godhead, nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Binanggit ito Elohim, plural, but singular in meaning. Yan po yung pag-uusapan natin. Kasi, itong in-expose ni Ed Lapis, na kinikilalang pastor sa ating kapanahonan ngayon, may paggalang po tayo sa mga tao. Nalungkot nga ako . Yung kanyang itinuro, kaya tinawag na Yahweh, tinawag na Elohim. Plural, intensive, but singular in meaning. Pinatunayan natin yung Creator kasama na dyan, yung Banal na Espiritu kasama na dyan si Jesus. Aralin niyo po yung Genesis chapter 1. Basahin natin yung whole context. Yung sinabi doon sa John chapter 1, sa pasimula pa, naroon ng kasalita, kasama na ng Diyos sa salita. Kaya atin nung pinangahawakan, yung sinabi diyan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ni Elohim. Lalangin natin ang tao ay sa ating larawan at wangis. Yan na po yung tunay na Diyos. Nahayag sa tatlong persona. Yung Godhead natin, yung iisang Diyos, nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Imagine, yung salitang yan. O panawagan sa atin ng kapwa mga lingkod ng Diyos. Inuuti-uti na tayo ng Diablo Stand our faith to the Lord intentionally and fight a good fight of faith. Matutuho tayong mag-aral. Suriin natin mabuti yung ating itinuturo. Hindi dapat tayong magsunod-sunuran. Salamat na lang po sa atin. Kasi kung ang katulad natin ay ang may kakayanan lamang humawak ng Biblia at magbasa ng Biblia, magpaliwanag ng Biblia yung kanilang tagapanguna, kawawa ho tayo. Salamat na lang, may social media tayo. Salamat na lang, pwede na tayo mag-download ng mga Bible, yung ginagamit ng panturo ng inyong tagapanguna. Suriin nyo kung ito ay legit. Baka mamaya ay tayo iligaw na, salukat na tayo sa katotohanan. Kaya kaya ho natin manindigan sa pananampalataya kasi lantaran itinuro sa atin, harap ang Biblia, hawak natin ang Biblia sa iba't ibang mga salin. Ang original na salin ng Biblia, Hebrew, Aramaic, at Greek. Yung nag-translate mo ngayon sa iba't ibang salin, doon tayo nagkakaroon ng pagkakamali na typographical error. Patutunayan mo natin sa susunod na At ito po ay ginagawa ko, hindi po akong galit kay Pastor Ed Lapis. I-prove natin. Narinig ko yung sa inyo, bigyan niyo naman kami ng pagkakataon na marinig yung sa namin kasi may tungkulin kami na protection na namin yung mga kawang pinagkatiwala sa amin ng Panginoon. I-guide namin mula doon sa katotohanan, ipid namin ng salita ng buhay at protection na namin laban doon sa mga hidwang pananampalataya kasama yung mga false prophet, false teacher. Nalulungkot lang tayo ngayon. Kaya sa akin ng mga kapwa, mga lingkod ng Diyos, kapwa mananampalataya na tinawag sa ating kapanahonan ngayon, huwag tayo magsasawa sa pananalangin. Magbulay-bulay ho tayo lagi ng salita ng Diyos. Araw at gabi, i-apply ho natin ito. Huwag ho tayong titigil ngayon sa pangangaral ng mabuting balita dahil nais ng Diyos lahat ng tayo maligtas at makalam ng katotohanan. Maraming salamat po. To God be all the glory. We love you and God bless you all. Mabuhay po tayo lahat.